Mahal Kenzie, umuwi na ako. Chuyi, eksperto sa internasyonal na kalakalan. Matagal na tayong kasal. Hindi pa ako nakakain ng luto mo. 111 tikman mo. Tatay, anong ginagawa mo? Kenzie, anak ni Chuyi. Hindi pa dumarating ang bisita. Bisita? Hindi ba ito ang inyong inihandang sorpresa para sa kaarawan ko? Tatay, ikaw rin pala may birthday ngayon. Ang bahay na ito hindi pa nakaayos. Huwag kang ma-offend. Limuyo, asawa ni Chuyi. Natutuwa ako, sapat na. Yoshan, matalik na kaibigan ni Limuyo. Bakit ako ma-offend? Chuyi, Uy, asawa? Hindi ka nag-overtime ngayon? Oo nga pala, Yoshan. Kakabalik lang galing Italy at ngayon ay kanyang kaarawan. Kaya kami ni Kenzie ay naghanda ng celebration para sa kanya. Kaya pala marunong ka palang magluto at marunong kang mag-alaga. Pero hindi ako ang pinag-uukulan. Limuyo, nakalimutan mo na ba lahat? Kaarawan ko rin ngayon. ay... Chuyi, tagal na. Okay lang, huwag mo siyang pansinin, Tara. Tito Yoshan, Ito ang bagong cellphone na binili ni Mami para sa'yo, para magamit mo rito. maligayang kaarawan. Limuyo, ang mahal naman nito. Ikaw ang tanging matalik kung kaibigang lalaki. Worth it ang gastos para sa'yo. Gumastos ako ng 50 piso para sa sapatos ko. Sinabi mong gastador ako. Kinuha mo ang isang buwan kong sweldo para bilhan ng bagong telepono ang lalaki mong matalik na kaibigan. Parang nararapat lang. Limuyo, ano ba ako sa puso mo? Isa lang ba akong kasangkapan? Asawa, nasaan si Yuxuan? Kakagaling lang sa ibang bansa. Wala pa siyang matutuluyan. Sa mga susunod na araw, dito muna siya titira sa atin. Yehey, para mas marami akong oras na makasama si Tito Yuxuan. Chuyi, hindi ka naman magagalit, di ba? Hindi siya magagalit. Yuxuan, mahina ang katawan mo. Sa mga susunod na araw, dito ka muna sa master bedroom. Kami ni Kenzie ay sa kabilang kwarto. Tungkol naman sa... Asawa, dito ka muna sa sala, tiis-tiis ka. Limuyo, naririnig mo ba ang sinasabi mo? Ay, Papa, pwede bang maging bukas ang isip mo? Kahit saan naman matulog. Kenzie, bakit pati ikaw ganyan ang sinasabi? Ay, tama na. Iyong na ang desisyon. Yuxuan, mag-celebrate tayo ng birthday mo? Bilis, sindihan na natin ang kandila. Maligayang kaarawan, Yuxuan. Salamat. Maligayang kaarawan, Tito Yuxuan. Salamat, Kenzie. Bilis, mag-wish ka. Sige. Sana't makasama ko si Limuyo habang buhay. Sana magkaroon ng sariling bahay sina Tito Yuxuan at Mommy. Hipan na natin ang kandila. Sige, sabay nating hipan. Sige. Akala ko na basta't ibibigay ko ang lahat ng gusto ninyo, magiging masaya ang pamilyang ito. Ngunit tinalikuran ko ang aking kinabukasan, tinalikuran ang aking karera, hindi kayo iniwan ni isang saglit, inalagaan kayo sa loob ng 5 taon. Sa bandang huli, ang kapalit ay inyong walang pakundangang pagwawalang bahala at pagpapabaya. Kung gayon sa pamilyang ito, ano pa ang saysay ko? Yuxuan, gabi na ngayon, umuwi na muna tayo at magpahinga. Tara. Gusto kong makinig kay Chujao ng kwento. Sige, tara. Inom ng inom, parang hindi pa nakakita ng alak. Bago matulog mamaya, linisin mo itong mesa. Tara, Yuxuan, tara matulog na tayo. Uy, Swe si kuya. Chuy na Swe, yung junior. sinabi mo dati, pumayag na ako. Talaga ba, kuya? Dahil ikaw ay eksperto sa 16 na wika, eksperto sa kalakalan, ang negosyo ng pangkatlakas sa ibang bansa tiyak na babangon muli. Pero, bago matapos ang proyekto, kailangan mong manatili sa ibang bansa si misis mo.
Si Kenzie anak ni Limuyo. Mahal, tuwing aalis ka, matagal bago bumalik. Ngayong uuwi ka, pwede bang huwag nang umalis? Tatay. Sige, hindi na ako aalis. Buti naman. Huwag mo silang intindihin. Basta pumayag ako. Yuxuan, tikman mo ang sopas na niluto ko. Ah, masarap talaga. Hindi ko akalain na ang ating Diyosang si Limuyo ay marunong pala magluto. Tikman mo rin. Ikaw? Gising ka na! Sampung taon ng kasal. Hindi ko inaakala na may ganito kang husay. Ito, tinuro sa akin ni Yuxuan pero paraan ng lutuin kanluranin. Bastos. Gising na si Chuy. Maupo ka na at kumain tayo. Chuyi, kahapon may itsura kang parang mamamatay na. Ngayon, ganyan ka pa rin. Ito ba ang pakikitungo mo sa bisita? Bisita. Kayo, nakaganito ang suot. Mukhang ako pa ang mas parang bisita. Chuyi, kakabalik lang ni Yuxuan mula sa ibang bansa. Nag-iisa siya at walang kasama. Iniuwi ko siya para tumira ng ilang araw. Anong problema? At saka, marunong siya ng 4 na wika. Makatutulong pa siya sa pagtuturo ng foreign language kay Kenzie. Anong kinaiingitan mo? Chuy, huwag kang magkamali ng intindi. Hindi ko naman sinasadya na isuot ang damit mo. Kung naaabala ka, huhubarin ko na ngayon para sa'yo. Hindi na. Chuyi, ano naman kung isuot ni Yuxuan ang pajama mo? Pwede bang huwag kang maging ganyan kakuripot? Kuripot Limuyo, ito ba ang problema ko? Chuyi, umaga pa lang. Pwede bang huwag kang maghanap ng gulo? Tay, huwag ka nang magsalita ng walang kabuluhan, maghilamos ka na at kumain. Sige. Asawa? Tingnan mo ang bagong bilhin kong couple cups, isang tasa, isang buhay. Simula ngayon, sa iyo na ito exclusive. Salamat, asawa. Limuyo, kung gusto mo talagang palitan niya ako pwede kitang pagbigyan. Nanay, pwede ba tayong laging makasama si Tito Zhao? Sige, basta gusto ni Kenzie, pwede na. Ang bagal mo maghilamos, ano pa bang kaya mong gawin? Nawawala ang toothbrush ko. Ewan ko kung paano nawala. Muyaw, wala akong baso. Gamitin mo ito. Lumang toothbrush lang naman iyan. Eh di bumili na lang ng bago, di ba? Eto para sa'yo, inumin mo habang mainit. Tama, Chuy. Uminom ka ng maraming sabaw, mabuti sa tiyan. Hindi na. Wala akong ugali na kumain ng tirang pagkain. Chuyi, huwag ka namang masyadong maarte. Binigyan ka na ng pagkakataon, ayaw mo patanggapin. Ay sige na, kalimutan na. Chuy, baka hindi iyon ang ibig niyang sabihin. Kumain muna tayo. Mamaya ihahatid pa natin si Kenzie sa language class. Nanay, ayaw kong pumunta sa language class. Gusto ko si Tito Zhao ang magturo sa akin. Mas magaling siya kaysa sa mga teachers na iyon. Kenzie, sa tingin ni tatay mas kumpleto ang turo ng guro. Pumunta ka na lang. Huwag mo akong pakialaman. Ang dami mong sinasabi. Huwag kang sumingit. Ako, Tito Zhao, pwede mo ba akong tulungan sa language? Siyempre pwede. Ay, Yuxuan, binibigyan mo siya ng labis na atensyon. Bata pa naman, bukod pa pareho tayong nagtapos sa language. Mabuti rin na magsalita ng ibang wika paminsan-minsan. 'Di ba? Ang galing, mula ngayon sa ibang wika na tayo mag-uusap para hindi tayo maistorbo ng mga nakakainis. Baka hindi ito maganda. Nandito si Chuy. Hindi naman niya maiintindihan. hindi ko maintindihan. Nagtrabaho ako ng ilang taon sa International Trade Association. Dalubhasa ako sa 16 na wika. Hindi lang kayo nagbibigay pansin.
Kahit na si Chuyi ay walang kakayahan, nakakasama ka naman niya. Naiinggit ako sa kanya. Sa totoo lang, hindi ko na siya mahal. Para sa akin, siya na lang ang ama ni Kenzie. Sana wala na siya. Mami, gusto ko si Tito Zhao na maging tatay ko. Kenzie, huwag kang magsalita ng ganyan. 10 taon na pag-aalay, ang kapalit ay lalong pagkasuklam at pag-ayaw. Ngayon pati ang anak ko. Siguro ang pamilyang ito ay hindi na talaga ako kailangan. Busog na ako. Sige, tuloy lang kayo. Saan ka pupunta? Hugasin mo muna ang mga plato bago umalis. Hindi ka ba marunong? Chuy, kami ay nag-uusap lang sa ibang wika. Simpleng usapan lang. Ikaw ang walang kakayahang umintindi. Anong pinagagalit mo? Oo nga. Aalis na ako, hindi ba't magbibigay lang ng puwang sa inyo? Chuy, kung magpapatuloy ka niyan, magagalit talaga ako. Meron ka bang hangganan sa pag-aasta? Chuy? Kung isa ka pang hakbang pasulong, hihiwalayan kita. Ayun naman pala. Sige. Hihiwalayan kita. Anong sabi mo? Kapag handa na ang kasunduan sa diborsyo, ipapadala ko sa'yo. Chuy, ikaw... Yaw, upo ka. Huwag kang magalit. Mami, talaga bang hihiwalayan mo si Daddy? Yaw, narinig ba ni Chuyi ang usapan natin? Imposible. Siya ay isang ordinaryong manggagawa. Paano niya maiintindihan? Sa palagay ko, ay dahil sa sobrang bait ko sa kanya kamakailan na. Kapag bumalik siya, ipaparamdam ko sa kanya kung sino ang may sabi sa bahay na ito. Kuya, ang overseas project ng pangkat lakas, talagang walang makakakontrol. Pero sa pag-alis mo, maaring 1 taon o hanggang 2 o 3 taon. Sigurado ka na ba? Huwag kang mag-alala. Malinaw na sa akin ang lahat. Sa totoo lang, ito ay 5 taon na ang nakakaraan noong bumalik ako sa pamilya ang proyektong pinapaunlad na ibinigay ko sa iyo pansamantala. Hindi ko hahayaan na ito ay bumagsak. Kontratista. Sige. Kuya. Maligayang pagdating sa pangkat lakas. Kailan ka aalis? Mas maaga, mas mabuti. Ngayon na lang uuwi ako para mag-empake. Hindi mo na ba sasamahan ang pamilya mo? Hindi na kailangan. Sige, susunduin kita mamayang gabi. Sige, Ilagay ang hiwa ng pipino sa muka. May epekto itong mag-hydrate, mag-moisturize at magpakalma ng balat. Ganyan ginagawa ng mga babae sa ibang bansa. Subukan mo rin. Kaya pala ang sarap sa mukha. Tito Zhao, ang dami mong alam. Oo nga, Chuy, hindi talaga alam ang mga ito. Oy, ano ba ang sinabi ko? Hindi na talaga siya dapat pansinin, 'di ba? Pagkatapos magtampo mag-isa, bumalik siya ng masaya, Chuy. Ang iyong ugali ngayon ay labis akong nabigo. Dahil bumalik ka na magnilay-nilay ka ng mabuti sa iyong mga ginawa at pagkatapos ay sumulat ka ng isang liham ng pangako na may 20,000 salita kung hindi ang bagay na ito ay hindi matatapos ng ganito. Bobong malaki. Yaw. Masyado nang marami ang 20,000 salita, di ba? Chuyi ay walang galang lang sa akin. Tama na. Paano naman magiging okay iyon? Ngayong unang pagkikita ay bastos na sayo, bukas pa kaya lalo siyang magiging walang galang? Sa bahay na ito, hindi siya pwedeng magmalabis, Chuyi. Halika rito. Chuyi, tumigil ka nga. Yaw, huwag kang magalit. Chuyi. Kinakausap kita, bingi ka ba? At saka, anong ibig sabihin nito? Binabantaan mo ako ng pagtakas sa bahay? Masaya ba? umalis ka. Chuy, huwag mo akong pilitin na magalit sa'yo. Tatay, tama na ba ang gulo mo? Parang bata ka pa rin. Matanda ka na, naglalaro ka pa ng pagtakas sa bahay. Sobrang binigo mo ako. Hindi ko inaakala na ang pagtitiis ko sa'yo ay napalitan ng iyong paulit-ulit na pag-abuso. Wala ka bang pakialam sa pamilya natin? Wala bang Kenzie? Wala ba ako? Limuyo! Ang salitang ito, hindi ba ako dapat magtanong sa'yo? Anong ibig mong sabihin? Limuyo.
Baka si Chuy ay nag-aalala pa rin dahil nakatira ako sa inyo ay may sama ng loob. Pasensya na, Chuy. Kung ayaw mo, aalis ako sa lalong madaling panahon. Itong tsaa ay para sa'yo. Ito na ang aking paghingi ng tawad. Yuxuan, dito ka na tumira. Huwag kang pumunta kahit saan. Chuy, hindi ka ba matututo kay Yuxuan? Maging magandang halimbawa? Matanda ka na. Hindi mo alam ang tamang asal. Tama, tingnan mo si Tito Zhao. Siya na ang nagbigay sa iyo ng paraan para makalabas. Huwag mong baliwalain ito. Kailangan ko pa ba siya? Chuy, huwag kang magkamali. Ayokong dahil sa akin maapektuhan ang relasyon ninyo ni Limuyo. Pero bilang lalaki, makitid ang isip. Ang magpakatanga sa pride ay hindi maganda. Dahil hindi mo matanggap ang pagkatalo, pwede ba akong humingi ng tawad sa'yo? Chuy, ano pang hinihintay mo? Tanggapin mo na ang pagkakataon. Hay talaga namang, bakit ako napangasawa ang walang utak na tanga? Tama tatay, tanggapin mo na. Huwag mong hayaang nakatayo si Tito Zhao, nakapapagod. Sige. Yuxuan, okay ka lang? Wala lang, nasunog lang ng kaunti. Chuy, tingnan mo ng mabuti. Malapit na kitang ganap na mapalitan. At maging bagong may-ari ng bahay na ito. Nako, sinasabi mong wala lang? Namula na nga ito. Tama nga. Sa inyo siya lang ang nasa paningin. Kung ganoon, sana maging masaya kayo. Chuy, tumigil ka? Bakit hindi mo man lang mahawakan nang maayos ang isang baso ng tubig? Tingnan mo si Yuxuan, nasunog siya. Humingi ka ng tawad kay Yuxuan? Tay, ang bobo mo naman. Pinapahingi mo ako ng tawad sa kanya? Chuy, huwag mong subukan ang aking pasensya. Kayo na nga ang ganyan. Sinasabi mo sa akin ang pasensya? Ikaw. Chuy, ulitin mo ang sinabi mo kanina. Sige. Limuyo. Ang sampal na ito, ganap na winasak ang 10 taon nating relasyon. Binabanta mo ba ako? Hindi ko inaasahan na ikaw ay isang taong walang pananagutan. Kung ayaw mong humingi ng tawad, okay lang. Bumalik ka ngayon sa loob ng bahay. Pag-isipan mo kung may kasalanan ka ba talaga. Huwag kang lalabas nang wala ang pahintulot ko. Hindi na. Kung sa tingin mo ay wala akong pananagutan, sige, maghanap ka ng lalaking may pananagutan. Tay, saan ka pupunta? Kensi si tatay. Saan pa ba siya pupunta? Pupunta lang sa mga bahay ng kanyang mga kaibigang walang kwenta o kaya'y magpagalagala sa lansangan. Kung lalabas ka ng bahay ngayon, huwag ka nang bumalik. Kuya, susunduin kita para pumunta sa ibang bansa. Sino kayo? Anong kuya? Tara na. Chuy. Tay, sino siya? Anong ibang bansa? Saan ka pupunta? Anong mag-abroad? Saan ka pupunta? Tay, malit na bagay lang. Bakit kailangan mong gawing ganito kahiya? Chuy, dahil lang ilang araw nakatira si Yuxuan sa bahay natin, aalis ka na naman ng bahay at nag-imbita ka pa ng artista para umarte? Sa ganitong itsura mo, lalo kitang hinahamak. Yaw-yaw, huwag kang masyadong magalit. Iba-iba ang mga tao. Kailangan bigyan ng panahon si Chuy para lumaki. Manahimik ka. Anong ginagawa mo? Gusto mo pa bang saktan si Yuxuan? Hindi ko inaasahan na ganito ka palang tao. Kuya, sa bahay may ganyang asawa at anak. Hindi ko alam kung paano mo nagdaan ang mga taon. Sa tingin ko na-addict ka na sa pag-arte? Wala akong pakialam kung magkano ang ginastos ni Chuy para umupa sa inyo. Ngayon, agad-agad, ngayon na. Lumabas kayong lahat sa bahay ko. Bahay mo?
Sa bahay na ito maliban sa mga tao na sa inyo, ano pa ang may kinalaman sa inyo? Hindi ba lahat ng ito ay pinaghirapan ni Kuya? Ako, Tama na. Hindi mo ba ako nainis? Gusto mo bang palitan ng tatay mo? Alis na ako ngayon. Hindi ba yun ang gusto ninyo? Chuy, nagbibiro lang ako, seryosohin mo naman? Pwede bang huwag kang maging ganyan kasungit? Biro? Ay. Chuy, ngayon determinado kang makipag-away sa akin, di ba? Sige, sasamahan kita. Hindi ba aalis ka? Pabayaan kitang umalis. Pabayaan kitang umalis. Pabayaan kitang umalis. Dala mo ang picture ng pamilya. Nagpapanggap ka lang pala. Iniwan tayo ni Chuy. Hindi ka mabubuhay kung wala kami. Limuyo. Seryoso ka bang gusto mong tapusin ang lahat? Chuy, gusto mong makuha ang pagkilala ni Yao Yao, kailangan mong may sapat na kakayahan. Nagpapakatalino ka, lalo ka lang niya iinisin. Wala kang karapatang magsalita dito. Papa, ingatan mo ang pakikipag-usap kay Tito Zhao. Tama ba ang tono mo? Hindi kayo makatarungan. Hanggang ngayon, akala nyo ba naglalaro lang si Kuya sa inyo? Naglalaro ng bahay-bahayan? Tulad ni Kuya na ganito, isang mabuting lalaki na napakahirap hanapin, pero kayo ang dahilan kung bakit siya napilitang mag-abroad. Mula nang bumalik siya sa bansa, ano ba ang ginawa nyo sa kanya? Pamilya naming ito. Anong kinalaman mo dito, artista? Huwag kang makialam. Dati, iniisip ko pa mag-iwan ng alaala, pero ngayon hindi na kailangan. Ito, ibalik ko sa'yo. Ano, natauhan ka na? Chuy, sa susunod huwag kang magpatalino. Kung may oras ka, matuto ka kay Yuxuan. Siya ngayon ay nag-start na siya ng sarili niyang kumpanya. Tingnan mo naman ang sarili mo. Wala kang kwenta. Na-stress lang ako sa'yo. Sige na, Papa. Sa susunod, huwag ka nang gumawa ng mga bagay na parang bata tulad ng pagtakas sa bahay. Wala na kayong lunas. Tara na. Chuy, kailangan mo bang magpakatigas? Kailangan mo bang sabihin ng diretso? Kailangan bang manatili ka para hindi ka magalit? Chuy, akala mo ba wala akong galit? Chuy, Tatay, Chuy. Chuy, tatay? Ginangliniwanan ninyo na si Kuya. Kung hindi mo siya mahal, bakit mo siya pinapaasa? Para alagaan kayo, tinalikuran niya ang magandang kinabukasan. Sa loob ng 5 taon, siya ay naging isang asawang sunod-sunuran at isang tatay na alipin ng anak. Pero kayo, nagdala kayo ng isang lalaking walang kinalaman sa bahay, paulit-ulit ninyo siyang sinasaktan at pinapahiya siya. Bitawan ninyo na siya, hindi na niya kaya ang ganitong pananakit. Sa totoo lang, matagal na akong hindi nagmamahal sa kanya. Para sa akin, siya ay ama lamang ni Kenzie. sana wala na siya. Nanay, gusto kong si Tito Zhao ang maging tatay ko. Ba't hindi ka man lang makahawak ng baso ng tubig? Tingnan mo, nasunog si Yuxuan. Humingi ka ng tawad kay Yuxuan. Tatay, ba't ang bobo mo? Pina-apologize mo ako sa kanya? Oo nga, wala naman siyang kasalanan. Masyado ba akong mahigpit sa kanya? Nanay, kung hindi, sige, habulin natin si tatay. Ayokong mawalan ng tatay. Pero, Mahal na mahal tayo ni tatay. Siguradong ayaw niyang umalis. Basta bigyan natin siya ng rason para bumalik. Tiyak na babalik siya. Tara. Chuy, kapag tuluyan ka ng humiwalay kay Yao Yao, saka ako makakampante. Gusto mong umalis na lang? Hindi ganun kadali. Kuya, kung mahuhuli tayo, hindi natin maabutan ng flight. Tara na. Gusto mo bang magpaalam muli? Hindi na. Asawa, huwag kang umalis. Pinatawad na kita. Hindi mo kailangang humingi ng tawad. Hindi mo kailangang sumulat ng liham ng pagsisisi. Tatay, huwag kang umalis. Huwag mo kaming iwan. Huwag kang umalis, tatay.
Chuy, gago ka. Tatay? Kenzie, halika. Kenzie, bumangon ka na. Nanay, ang tatay ko, hindi ba talagang ayaw na sa atin? Yaw. Pakiramdam ko may mali kay Chuyi. Yung dumating para sa kanya kanina, mukhang anak ng mayaman. At ang tingin niya kay Chuyi ay parang sa magkasintahan lang. Sa tingin mo, bakit si Chuyi nagmamadaling umalis? Baka naman, Sinasabi mo bang may iba siya? Imposible, ang tatay ko, hindi siya ganong tao. Kenzie, hindi mo naiintindihan ang mga bagay ng matatanda. Ang puso ng tao ay mas komplikado kaysa sa inaakala mo. Isipin ninyo ang kanyang mga kilos kamakailan. Hindi ba ito kakaiba? Tama na. Yusuan, tigilan mo na. Ako at si Chuy ay magkasama, namuhay ng mahigit 10 taon. Alam ko ang kanyang pagkatao. Umuwi ka na muna ngayon. Gusto kong mag-isa. Sige, Kenzie, tara. Sige, umalis na si Chuyi. Tingnan natin kung hanggang kailan kayo makakatagal. Tatay, Kenzie, talagang wala na si tatay. Nagsisisi ako. Hindi ako dapat naging pasaway. Hindi ko dapat ginawa yun kay tatay. Kenzie. Bakit? Bakit may nawawalang parte ang litrato? Tiyak na nakolekta ko lahat eh. Ayos lang yan, Kenzie. Gusto mong makita ang litrato ni tatay? Hahanapin ni nanay para sa'yo. Paano nangyari? Paano? Wala kahit isa. 1, 2, 3. Ang ganda. Tingnan mo kung maganda ba ang kuha. Wow, ang ganda! Siyempre naman, ang tatay mo magaling talaga magpicture. Oh, Mrs., ang ganda ng panahon ngayon. Kumuha tayo ng family picture. O ba't magfa-family picture? Ikaw isang lalaki. Bakit mahilig na mahilig kang magpicture? Tama te, kung hindi ka photogenic, wag na. Nanay, pumunta tayo doon. Tara, Ay, tayo ang tumanggi sa kanya. wala na siya. Hindi ko na kailangan ang litrato niya. Ayaw ko sa kanya. Kenzie! Na Australia ay pangkat lakas sangay sa ibang bansa. Maligayang pagdating, Ginoong Chu. Sa wakas, dumating na kayo, Ginoong Chu. Ano na ang progreso sa pamilihan sa ibang bansa? Ang dating tagapamahala sa ibang bansa ay nag-iwan ng maraming gulo. Ngayon, ang sitwasyon ay delikado. Ginoong Chu, kayo na ang hinihintay. Sige, magsimula na tayo. Kayo, hindi ba kayo magpapahinga? Hindi na kailangan. Nagdalamhati ako dahil sa pamilya sa loob ng 5 taon. Sa pagkakataong ito, magpapakita ako ng aking kakayahan. Babalik sa tuktok. Pagkalipas ng 1 buwan, Ma, anong oras na? Natutulog ka pa? Bumangon ka na? Ihatid mo ako sa paaralan. 10 beses na akong huli ngayong buwan. pumunta ka sa tatay mo. Siya ang maghatid. Ma, Pasensya na, Kenzie. Hindi pa sanay si nanay. Pasensya na. Sige, mauna ka nang maghintay kay nanay. Gagawa si nanay ng almusal para sa iyo. kumain pa ba ng almusal? Ihatid mo na ako sa paaralan. Noong narito pa si tatay, hindi naman ganito kagulo. Kenzie, gising na. Oras na ng almusal. Kenzie? Ay tatay, hayaan mo akong matulog pa ng konti. Hindi na pwede. Bumangon ka na. Kung matutulog ka pa, mahuhuli ka at papagalitan ka ng guro. Sige na nga. Pasensya na, Kenzie. Hindi sinasadya ni nanay. Ayaw kong marinig ang iyong paumanhin. Ihatid mo na ako sa eskwela. Ngayon ayaw ko nang tumayo habang nag-aaral. Sige. Ma, bakit hindi mo dinala ang bote ko ng tubig? Ano ang iinumin ko kung nauuhaw? Pasensya na. Nakalimutan ni nanay. Nakakainis. May
May sira ang makina. Mangyaring ayusin agad. Pakiusap, ayusin agad. Asawa, nakauwi na ako. Kailan mo ginawa ang hairstyle na yan? Ang pangit. Palitan mo, palitan? Asawa, yung sasakyan natin, kailangan na ng maintenance. Nasa iyo ang lahat ng pera. Tandaan mo kapag may oras ka, ipa-maintenance mo. Sige, alam ko na. Uy, anong oras ka uuwi? Sige, sige. Nanay, ang ganda-ganda ng sasakyan. Bakit nasira? Ipaayos mo na. Malalate na talaga ako sa school. Sige, sige, ayusin na ni Mami ngayon. Aayusin na. Ito, amo. Uy po, Limuyo, gusto mo pa bang magtrabaho? 10 araw na sa trabaho, 7 kang araw na late. Kung hindi ka darating, huwag ka nang pumunta. Pasensya na po, darating na ako agad. Mami, pumasok ka na. Ako na lang ang papasok sa school. Uy, Kenzie. Kenzie. Ay, pasensya na. Kung hindi, papasok kita kay Tito Jao. Uy. Yukswa na, kailangan kong pumasok ngayon. Pwede mo bang ihatid si Kenzie sa school? Oh. Ako? Busy ako. Alam mo naman malapit nang magbukas ang kumpanya ko, kaya Yukswan talaga ngayon. kung hindi, magtanong ka na lang sa iba. Kung nandito lang si tatay, maganda sana. Kung nandito si tatay, hindi ka na kailangan pumasok at hindi rin ako malalate. Mami, miss ko na si tatay. Kailan ba talaga makakauwi si tatay? Binibining Limuyo galing kay Ji Chui. International package, mangyaring pirmahan. Ito ay galing sa asawa ko. Salamat. Chuy, alam kong hindi mo kayang iwan kami. Kasunduan sa diborso. Chuy, kung isa pang hakbang pa ang gagawin mo, makikipaghiwalay na ako sa'yo. Sige, makikipaghiwalay ako sa'yo. Kapag handa na ang divorce papers, ipapadala ko sa'yo. Bakit ikaw ang magdedesisyon kung kailan ka aalis? Bakit ikaw ang magsasabi ng hiwalayan? Hindi ka man lang sumasagot sa tawag, ni hindi ka umuuwi. Gusto mong hiwalayan? Ayaw ko. Nanay, Okay lang, Kenzie. Isasama kita ni nanay. Magta-taxi tayo. Limuyo, may bagong dating na stock sa labas. I-stock mo lahat bago ka umuwi. Ah, sige. Ang dami naman. Ano ayaw mo bang gawin? Wala kang experience sa trabaho, ang pili mo pa. Mga tulad mo, aking tindahan lang ang tatanggap sa'yo. Bilisan mo. Masarap ba? masarap. Kumain ka pa. Pagkalipas ng 6 na buwan, Uy, nasaan ang amo mo? Magandang araw po. Kung may kailangan kayo, sa akin na lang po. Sa iyo. Kaya mo bang ayusin ito? Ano ang problema dito? Ano ang problema? Peke ito. Imposible naman. Dito tunay lang ang binebenta namin.
tunay, matagal ko nang ginagamit ang brand na ito, wala pang naging problema. Kahapon bumili ako ng isang kahon dito, ilang gamit lang nasira agad. At sinasabi mo pang tunay? Paano kung may mamatay? Ikaw ang mananagot. Hindi naman kuya, baka mali ang paggamit mo. Mali? Gusto mo bang sumama ka sa akin sa motel? Tingnan natin kung mali ang paraan ko o talagang mahina ang produkto mo. Walang kwenta yung gamit mo. Bastos. Putang ina, naghahanap ka ng gulo. Uy, ano nangyayari? Ano, sinaktan ako ng empleyado mo. Sabihin mo, ano gagawin natin? Limuyo, wala ka bang magawa kundi makipag-away? Sir, siya naman ang bastos. Tama na. Huwag kang magalit. Medyo may sira ang utak ng empleyado ko. Ako na ang humihingi ng tawad para sa kanya. Sige, ayos na. Ngayon, dahil sa amo, hindi na kita papansinin. Kung may susunod pa, hahamunin mo ako. Sige, ingat. Limuyo, utak mo ba ay baboy? Ang sabi lang naman niya'y bastos, hindi mo na kinaya. Sino ka ba? Ang tingin mo sa sarili mo, mataas? Tama na. Umalis ka na, huwag ka nang bumalik. Sir, pasensya na. Kaya ko pa namang magtrabaho ng maayos. Layas? Mahal, gusto kong laging tayong dalawa. Magmamahalan tayo forever. Oo, forever kitang mamahalin. Mahal, sama-sama tayo forever. Magmamahalan tayo. Basta kailangan mo ako, nandito lang ako. Mahal, alam kong nagkamali ako. Pakiusap, bumalik ka na. Kuya, Mahal. Bumalik ka na. Mahal. Mahal. Asawa. Umuwi ka na. Asawa. 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 Saan ka ba pumunta? Huy, magulang ba ni Kenzie? Nahimatay ang anak mo sa school. Pumunta ka sa Central Hospital. Ano, Kenzie? Mami, Ayos ka lang ba? Nandito si Mami. Ikaw ba ang nanay ni Kenzie? Pasensya na, ma'am. Nag-abala po ako sa inyo. Kayo bilang magulang dapat lagi kayong mag-ingat sa kalagayan ng bata. Ang mga grado ni Kenzie ngayong semestre ay biglang bumagsak. Lagi rin siyang late sa school. Hindi pwedeng magpatuloy ito. Dapat din kayong mag-ingat sa tamang nutrisyon. Tandaan kumain ng almusal. Ang dahilan kung bakit nahimatay ang batang ito ay dahil sa matagal na malnutrisyon na nagdulot ng mababang asukal sa dugo. Malnutrition? tatay, pwede ba sa susunod huwag masyadong maaga gisingin kami? Ayaw kong kumain ng almusal. Kenzie, ikaw ngayon ay nasa edad ng paglaki. Ang hindi pagkain ng almusal ay magdudulot ng malnutrisyon. Oo. Eksahirado ka. Hindi naman ganyan kaseryoso. Sige, kumain na tayo. Pagkaalis ng asawa ko, si Kenzie ay bihira ng kumain ng almusal. Pasensya na, Kenzie. Kasalanan ni Mami ito. Dahil nandito na ang magulang, hindi na kami makikialam. Pahingahin ninyo ang bata. Tandaan, kumain ng almusal. Yao, kumusta si Kenzie? Kakatawag lang sa akin at pumunta agad ako. Ayos lang, medyo may malnutrisyon. Kailangan lang magpahinga. Mabuti naman. Oo nga pala, kanina parang nakita ko si Chuyi.
Chewie? Tata. Sabi ko sa'yo, wala naman akong problema, pero pinilit mo pa rin i-check up ako. Ay kuya, 6 na buwan lang natapos mo ang proyekto na dapat ay 5 taon. Natatakot lang ako na baka mapagod ka ng sobra. Ito ang pinaprepare mo sa akin. Kasunduan sa paglilipat ng ari-arian. Kuya, talaga bang ililipat mo lahat ng iyong ari-arian sa kanila? 10 taon kaming magkasama ng aking asawa at anak. Bukod dito, wala na akong ibang maiiwan sa kanila. Mula ngayon, mabubuhay ako para sa sarili ko. Chewie, hindi siya umalis. Kuya, kahit anong gawin mo, susuportahan kita. Sinasabi mo bang si Chewie ay nakatira kasama ng babaeng iyon? Nakita ko mismo silang dalawa na lumabas mula sa prenatal clinic. Ang sweet-sweet nila. Oo nga pala, parang may hawak si Chewie na resulta ng check-up. Sa tingin ko, buntis yata ang babae. Tingnan nyo. Paano nangyari ito? Galit ako sa kanya, hindi ko siya tatay. Kaya pala laging tumatangging makipag-ugnayan. Ang puso pala niya ay ninakaw na ng babaeng manloloko. Chewie, napakasama mo talaga. Akala ko sa loob ng 6 na buwan may kasalanan ako sa iyo. Anong gagawin mo susunod? Kuya, binilhan kita ng isang mamahaling villa. Simula ngayon, hindi ka na kailangang umuwi sa bahay. Sige. Tatay. Chewie, tumigil ka? Kenzie. Kenzie, paano ka? Chewie, paano ka pa nagkakalakas loob na pumunta dito? Kumusta si Kenzie? May kinalaman pa ba sa'yo? Umalis ka. Kenzie! Hindi mo kailangan magpanggap na mabait. Umalis ka, ayoko kang makita. Hindi ko inakala na makalipas ang maraming taon. Si Chewie ay ganito pa rin. Chewie, tama si Yuxuan. Anong problema ni Kenzie? Anong kinalaman mo? Kayo. Tama ka. Wala na akong kinalaman. Umalis na tayo. Tumigil ka. Chewie, hindi ka ba magpapaliwanag sa pagitan ninyong dalawa? Anong relasyon? Katrabaho. Katrabaho. Anong klaseng katrabaho na kayang magkaswitan na parang dikit-dikit? Anong klaseng katrabaho na kayang ipagwalang bahala ang asawa at anak at umalis ng bahay ng 6 na buwan? Alam mo ba kung paano kami ni Kenzie nitong 6 na buwan ay nabuhay? Alam mo ba kung gaano kami nagdusa? Jing, alim mo yun, nagkakamali ka. Wala kaming masama ng kuya ko, hindi gaya ng iniisip mo. Pagkakamali. Buntis ka na sa anak ng asawa ko. At sinasabi mong pagkakamali ito? Ikaw na ng akit na asong babae ng ibang asawa. Pupunitin kita. Limuyo, tama na ba? Ako ang may kasalanan? Ngayon kasama mo itong babaeng ito sa check-up ng buntis. Hindi ba ako pwedeng magtanong? Chewie, wala kang hiya. Anong check-up ng buntis? Kailangan mo pa bang magkunwari hanggang kailan? Ito ba ay ang report ng check-up ninyo ng buntis? Hindi ba kayo ang bunga ng pag-ibig? Limuyo sa iyong puso, ganito ba ako kasama? Tingnan mong mabuti, ano ba talaga ito? Kasunduan sa paglipat ng ari-arian. 5, pag-aayos ng paglipat ng ari-arian, 500,000? Saan mo nakuha ang ganyang kalaking pera? 500,000. Yao-yao sa kakayahan ni Chewie, hindi kikita sa buong buhay ganyan kalaki, baka naman iniingatan ng isang mayaman. Chewie, Limuyo, maghiwalay na tayo. ano ang sinabi mo? Chewie, hayop ka! Ngayon ay gagawin mo para sa babaeng ito makipaghiwalay sa akin. Ano ba ako sa'yo? Ginugol ko ang aking kabataan sa iyo ng 10 taon. Katumbas lang ba ito ng 500,000? Ito ang lahat ng aking kayamanan.
At ito rin ang huling maaari kong iwan sa inyo. Limuyo, hindi ba matagal mo nang gusto makipaghiwalay sa akin? Chuy, wala kang karapatan na magmungkahi ng diborsyo sa akin. Kung maghihiwalay. Ako ang magsasabi. Yaw, ikaw. Limuyo. Ngayon ay hindi ka matatag ang emosyon. Pag-usapan natin sa ibang araw. Tara na. Nanay, talaga bang gagawin mo makipaghiwalay kay tatay? Pero dati si tatay ay talagang mabuti sa atin. Yaw, ayaw kong makialam sa desisyon mo pero ang lalaking manloloko walang hangganan ang ginagawa kung patawarin mo siya ng isang beses. Magkakaroon siya ng pangalawa, pangatlo. Kaya dapat mong pag-isipang mabuti. Sige, maghiwalay na. Si Chuyi ay nagtaas ng kamay ay makakalabas ng 500,000 sa kalahating taon na ito. Tiyak na nakatago siya ng maraming pera. Pagkatapos ng diborsyo siya at ang babaeng iyon ay magsasaya at ikaw ay... Yaw, talagang naaawa ako sa iyo. Kahit magkano pa ang naipon niya, wala itong silbi. Isasakdal ko siya sa korte. Gagawin ko siyang umalis na wala kahit ano. Swebalak kong ang bukas na pangunahing proyekto ay ilalagay sa Chuy, Limuyo, hindi ba gusto mong makipagdiborsyo? Sige, Eddie, magdiborsyo tayo. Pero kailangan kang umalis ng walang dala. Magkita tayo sa korte bukas ng hapon? Anong problema? Wala. Gusto ni Limuyo na ilaban ako sa korte. para iwan akong walang dala. Ano ang karapatan niya? Kuya, sa mga taong ito, para sa pamilyang ito, gaano kalaki ang iyong naibigay, alam niya yan. Hahanapan kita ng pinakamahusay na abogado. Hindi na. Makatarungan ang batas. Hindi niya ako matatalo. Hukom magsimula na ang sesyon. Tagapagdemanda mangyaring simula ng iyong pahayag tagapagdemanda. Saksi. Akusado, isasampa ko ang kaso laban sa akusado. Bilang asawa. Hindi niya ginampanan ang tungkulin bilang asawa. Bilang ama, hindi niya ginawa ang obligasyon na alagaan ang anak. Sinira niya ako. At sinira niya ang aking anak. Sa loob ng 10 taon. Hindi lang ako nagtatrabaho upang buhayin ang pamilya, kundi inaalagaan ko rin ang aking maliit na anak. Ang pag-aaral ng aking anak na babae hindi niya pinapansin. Kapag may sakit, hindi siya nagtatanong. Kahit ang aking anak sa kanyang kaarawan, hindi siya umuuwi. Ang kanyang mga gawa nagdulot sa aking anak ng isang maliit na puso't isip na matinding trauma. Sinira niya ang aking anak. At sinira ang aking pamilya. Kasama niya ang kanyang kabit umalis ng kalahating taon. Noong nakaraang mga araw, bigla siyang nagpakita. Sa unang pagkikita, gusto na niyang makipagdiborsyo sa akin. Kawawa naman ang aking anak na babae na may sakit na kahiga sa harap niya. Wala man lang siyang sinabing pag-aalala, wala. Tanong ko sa akusado, may konsensya ka pa ba? Para sa pamilya ko, isinakripisyo ko ang aking karera at kinabukasan. 10 taon ng pagsasama. Ay binurado mo lang sa isang salita. Ngayon, gusto mo pang baluktutin ang katotohanan at siraan ako. Limuyo, talagang minamaliit kita. Nakakainis kahit ang pinakapangunahing pag-aalaga sa bata ay hindi mo kayang ibigay. Anong klaseng lalaki ka? Nangaliwa sa loob ng kasal, hindi dapat tiisin. Ang lalaking iyon ay hindi karapat-dapat magkaroon ng pamilya. Hindi lang iyon. 10 taon kaming kasal. Wala siyang ibinigay sa bahay kahit 1 piso. Sa pamilyang ito, wala siyang anumang kontribusyon. Mahistrado, humihingi ako ng diborsyo sa akusado at palayasin siya ng wala man lang. Ito ang aking ebidensya.
Nanay, bakit mo sinasabi yan tungkol kay tatay? Hindi naman siya ganun. Kenzie, ang nanay mo ay para sa ikabubuti mo, huwag ka nang makialam. Pero, Walang pera, walang pag-aalaga sa bata. Ano ang silbi ng lalaking yan? Dapat siyang paalisin ng walang anuman. Palayasin ang lalaking iyon sa pamilya. Manahimik. Akusado tungkol sa mga reklamo at kahilingan ng nagdemanda, may gusto ka bang ipaliwanag? Dahil sinabi ng nagdemanda na hindi ako kumikita at nag-aalaga sa pamilya at nangaliwa pa. Meron akong video dito. Hindi ko alam kung ang nagdemanda ay interesado. Chewie, ikaw? Ano ba ang ginagawa ng akusado? Hindi maintindihan. Italiano ito. Sabi nila na hindi ako importante. At ang batang ito ay gusto na ang saksi ng nagsasakdal. Ang maging ama niya, Limuyo. Tama ba ako? Chewie, ang Italiano ay isang minor language. Paano mo iyon malalaman? Matagal na tayong kasal. Talaga bang kilala mo ako? Bakit? Ang may problema ay ang nagsasakdal. Ito, hindi naman imposible. Ngayon, lahat ng klase ng tao ay mayroon. Halatang gawa-gawa lang niya iyon para lituhin ang lahat. Mahal na hukom, isang normal na tao paano sasabihin sa harap ng asawa ang mga bagay na walang pakinabang sa sarili. Halatang inaakala ng akusado na tanga tayong lahat. Hanggat hindi ako umamin, hindi ka mananalo. Kung gawa-gawa ba iyon, hindi ikaw ang magpapasya. Mahal na hukom, hinihiling ko na gumamit ng AI Smart Translation software para sa agarang pagsasalin. Kahit na Chewie walang kakayahan. Pero kaya manatili sa tabi mo. Naiinggit ako sa kanya. Yuxuan, sa totoo lang, sa puso ko, mas mahalaga ka? Tree, para sa akin siya ang ama ni Kenzie. Ang kapal ng mukha, paano mo masasabi sa harap? Sabihin iyon tungkol sa sarili mong asawa. Hindi ba ito ikaw ang masama, pero ikaw pa ang naninisi? Ibig sabihin, gusto niyang makipagtalik sa saksi. Sa tingin ko, siya ang dapat umalis na walang dala. Tahimik. Demandante, maaari mo bang ipaliwanag ang video magbigay ng makatwirang paliwanag? Ako, Yaw-yaw, magsalita ka na. nanay, Demandante, pakisagot ang aking tanong. punong mahistrado ako, nakikipagkwentuhan lang ako sa kaibigan. Bukod pa riyan, ang akusado ay hindi nakita na hindi tama. Ang video na ito ay nagpapatunay lamang na ang aking pamilya ay hindi masaya, ang iba pa wala nang maipapaliwanag. Sa halip siya at ang kanyang kabit nagmamahalan, nakita ko mismo. Demandante, ang ebidensyang ibinigay mo ay hindi patunay na ang akusado ay nandaya. Kaya ang iyong akusasyon laban sa akusado ang pangangaliwa sa kasal ay hindi wasto. Bakit? Dahil wala akong nangaliwa sa kasal. Ang malinis ay malinis. Lahat ng iyong mga paratang ay bumubuo lamang ng iyong haka-haka at ang panunulsol ng iba, imbento mo lang yan. Pero ikaw at ang babaeng yon ay sobrang lapit. Eh ikaw at siya? Kuya, tapos ka na ba? May gusto sana akong pag-usapan sa'yo. Limuyo? Sa tingin mo kung talagang ikay idemanda ko sa hukuman, may tsansa ka bang manalo? Ang video na ito gusto ko lang sabihin sa'yo, 10 taon kaming kasal, wala akong ginawang masama sa iyo at sa anak mo at kayo. Ang aking mga pagsisikap ay itinuring ninyong walang kabuluhan at tinapakan ninyo. Pero, wala nang saysay ang mga ito.
Mahistrado, pumapayag akong umalis nang wala man lang makuha. Limuyo, ito na ang huling pagkakataon ko na mag-isip para sa inyo. Punong hukom, may kailangan pa ako. Sundin mo na lang ang proseso. Kusang lumabas na walang dala, ano ba talaga ang gusto ng nasasakdal? Chuy, tumigil ka! Akala mo ba na sa ganitong paraan ay mapapatawad kita? Ano ba talaga ang nangyayari? Chuy, ginawa mo akong sa harap ng napakaraming tao mapahiya. Galit ako sa'yo. Nanay mo lang ngayon. Wala na ba akong tatay? Kenzie, simula ngayon si Tito Zhao ang mag-aalaga sa iyo at sa nanay mo, okay ba? Yuxuan. Ako. Bata pa si Kenzie, kailangan niya ng mag-aalaga at saka yaw-yaw. Hindi mo pa ba nauunawaan ang nararamdaman ko? Pero ang tatay ko, Kenzie, huwag kang mag-alala. Simula ngayon, si Tito Zhao ay tiyak na aalagaan ka at ang nanay mo. Tara na! sa buong buhay ko, hindi pa ako nakatikim ng ganitong masarap na pagkain. Kenzie, basta gusto mo, okay na. Yuxuan, anong nangyari? 3 araw mula ngayon ang Pangkatlakas ay magdaraos ng isang investment dinner. Kung makakakuha tayo ng suporta mula sa Pangkatlakas, makakapasok na tayo sa mataas na lipunan pero... Yaw-yaw! Alam mo naman, bago pa lang ang ating kumpanya. Walang sapat na kwalifikasyon para ma-investa ng Pangkatlakas. Gusto kong gumastos para makipag-ugnayan. Pwede mo ba akong tulungan? Magkano pa ang kulang mo? 7 milyon. Ang dami naman. Gumastos ng ganitong kaliit na pera para makakuha ng pagkakataon ay sulit na yaw-yaw. Hindi ba si Chuy ay nag-iwan sa iyo ng kotse at bahay at 5 milyong deposito? Tulungan mo ako. Kapag nagawa ko lang ito, saka ako magkakaroon ng karapatang pakasalan ka. Saka ako may kakayahang gawing mas maganda ang buhay mo at ni Kenzie. Pangkatlakas investment dinner, wow. Ang ganda naman. Talaga namang pinakamalaking kumpanya sa bansa. Kahit simpleng dinner lang ganito kamarangal. Yaw-yaw, sa totoo lang sa ganitong okasyon. Hindi dapat kayo isama mamaya. Ingatan mo si Kenzie. Huwag mo siyang hayaang gumala. Sige, Oy, narinig mo na ba? Sa dinner na ito, ang chairman at ang overseas project, ang punong tagapamahala na si Chu ay dadalo rin. Kailangan nating magpakita ng maganda para makuha ang investment. Nabalitaan ko si Chu 6 years ago ay bantog sa International Trade Department isang alamat. Sa loob lang ng kalahating taon, nabuhay niya ang overseas business ng Pangkatlakas. Talagang kahanga-hanga. Uy. Punong tagapamahala, Jow. Ay, ikaw, pumunta ka para humingi ng investment, may kasamang pamilya, mukhang determinado ka sa investment? Nagbibiro ka. Punong tagapamahala, tiyang sana lahat tayo ay makakuha ng investment mula sa Pangkatlakas. Cheers tayo. Cheers. Maligayang pagdating, Chu, maligayang pagdating, Chairman. Kuya, ang target na kumpanya ngayong taon, gusto kitang pabayaan na magdesisyon at sa pagkakataong ito sa industriya opisyal na ipahayag ang iyong pagkatao. Kuya, kahit formal na okasyon ito, magbihis ka naman kahit konti, tingnan mo ang sarili mo, wala kang kahit anong hitsura ng isang punong tagapamahala. Mas gusto ko ang casual. Sige, ikaw na muna pumunta, aakyat ako para magpalit ng gown. Sige. Oy, saan galing ang probinsyano? Mukhang hindi nakakita ng ganito. Chuy! Tatay. Chuy, anong ginagawa mo rito? Limuyo. Nakakahiya.
Alam mo ba kung ano itong lugar? Isang empleyado mula sa mababang antas ng lipunan. Paano ka nakapasok dito? Empleyado? Kaya pala ang dumi ng suot mo pagpasok pa lang ng taong ito ang antas ng buong piging biglang naging mababa. Wala akong pakialam kung pagtawanan ninyo ako siya ang dating asawa ng aking kasintahan. Kasintahan. Limuyo, talagang nagmamadali ka. Yoshan, Ano ang ikinatatakot? Kaming dalawa mula pa nung bata ay magkasama na itinadhana para sa isa't isa. Kung hindi ako nag-aral sa ibang bansa, wala sanang lamang si Chuyi. Mga kaibigan, itong si Chuyi kamakailan lang ay nakahanap siya ng mayamang babae at iniwan ang kanyang asawa at anak. Mag-isa sa ibang bansa. Nagpakasaya ng mahigit kalahating taon pero sa kanyang itsura ngayon, siguradong iniwan na siya. Ganun pala bata ito ay pagsasamantala sa babae at napunta sa wala. Kaya pumunta ka dito upang maghanap ng bagong mayamang babae o gusto mong hanapin ang kasintahan ni Boss Yoshan para makipagbalikan? Chuy, ngayon ay nagsisisi ka na ba? Nasaan ang iyong pagiging matigas noong hiwalayan natin? Huwag mong isipin na dahil pumunta ka rito para magmakaawa ay patatawarin kita. Chuy, dahil nagpunta ka rito para humingi ng tawad, hindi kita pagalitan ngayon, umalis ka na. Hindi na ako magpapakasal muli sa'yo. Limuyo, sigurado ka ba na ako ay pumunta rito para sa'yo? Kung hindi, nagsunod ka hanggang dito. Kung hindi para sa akin, para kanino ka pa? Hindi mo sasabihing ikaw mismo ay dumalo sa piging? Bawal ba? Karapat dapat ka ba? Chuyi, ang basura ay dapat manatiling basura. Hindi ko alintana kung bakit ka pumunta, ano ang iyong layunin. Ngayon, lumabas ka agad. Huwag mong sirain ang aming kontrata sa pangkat ng Jingwen. Yoshan, ang investment na ito, hindi mo makukuha. Kung sinabi mong hindi mo makukuha, hindi mo makukuha. Sino ka ba? Ang chairman ba ng pangkat lakas? O si Ji Chuyi na nasa ibang bansa? Bata. Ji Yoshan, kahit papaano, amo ka ng isang kumpanya. Anong klaseng tao ka? At naglalakas loob kang magsalita ng ganyan dito? Tama, bumalik ka na lang sa maliit mong pabrika at magtrabaho ka doon. Kung magdulot ka ng gulo sa bangket, alam mo ba ang mangyayari? Yoshan, sa pagkakaalam ko, yung maliit mong kumpanya ay walang kwalifikasyon na dumalo sa bangket ng pangkat lakas. Gusto ko sanang itanong sa'yo, paano kayo nakapasok dito? Chuyi, ano bang sinasabi mo? Ang mga target na kumpanya na pinuhunan ng pangkat lakas sa ibang bansa ngayong taon, ang laki at bilang ng empleyado ay nasa pagitan ng 100 hanggang 1,000. Kung hindi ako nagkakamali, yung kumpanya mo, Global Trade o ano man, ay malayo sa hinihingi, di ba? Chuy, huwag kang magpaka-sarcastic dito. Si Yoshan ay puno ng ambisyon. Kapag may pagkakataon, ibibigay niya ang lahat. Kahit bagong tatag pa lang kumpanya niya, kahit nakapasok siya sa bangket sa pamamagitan ng ibang paraan, ang kanyang determinasyon ay hindi mo kayang pantayan. Tama, ang pagkakataong makadalo ay binili ko. Ngunit sa aking kakayahan, tiyak na makukuha ko ang pabor ng chairman ng pangkat lakas at ng misteryosong Ji Chu. Yoshan, masyado ka yatang kumpiyansa. Siyempre, kumpiyansa ako. Chuyi, sasabihin ko sa iyo ang totoo. Ang pagkakataong makadalo ay nakuha ko sa pamamagitan ng bahay-kotse at ipon na iniwan mo para kay Yao. Chuyi, sa loob ng 10 taon na naging tagasunod ka kay Yao, ang hirap at sakripisyo mo sa huli ay naging pabor sa akin. Limuyo, tatanungin kita, ibinigay mo ba talaga ang perang iniwan ko para sa iyo at kay Kenzie sa kanya? Oo, at ano naman? Naniniwala ako kay Yoshan, tiyak na magtatagumpay siya. Magsisisi ka rin sa huli. Wala kang pakialam doon, pinagtaksilan mo si inay, galit ako sa iyo. Chuy, sinabi ko na, hindi ako magpapakasal muli sa iyo. Dahil naging mag-asawa tayo, nung una, pinapayuhan kita na huwag magpatuloy sa pagkakamali. Umalis ka na. Huwag mong sayangin ang mahalagang bagay ni Tito Yoshan. Mahalagang bagay? Aalis ako? Sino ang mamumuunan sa kanya? Ang galing mo naman magyabang. Tama nga, yung mga hindi nakakaalam, akala nila siya si President Chuyi. Tama ka. Chuy! Matagal na ang lumipas, bakit wala kang pinagbago? Sa araw-araw, okay lang magyabang sa bahay, dito ka pa bastos?
Talagang walang kwenta. Ang pinakamagandang desisyon sa buong buhay ko ay ang makipaghiwalay sa'yo. Limuyo, di ba? Lahat ng ginagawa ko sa paningin mo ay pagyayabang lang, pagpapanggap na malakas, at pag-iingat ng muka. Si Yoshan, kahit umutot lang siya, mabango pa rin sa'yo. Ikaw, Oo, tama. Hindi ka talaga karapat-dapat ikumpara kay Yoshan. Kahit isang daliri niya, hindi mo kayang tapatan. Narinig mo ba, Chuyi? Ang lugar ko sa puso ni Yao Yao kumpara sa'yo ay langit at lupa. Huwag ka nang magpahiya rito. talaga nga. Ang pagkiling sa puso ng tao ay parang isang malaking bundok. Sayang nga lang, hindi ko agad nakita ang totoo. Sa inyong dalawang walang utang na loob na sayang ang maraming taon. Limuyo, mula ngayon, hindi na ako magkakaroon ng awa o utang na loob sa inyo. Kung mabuhay man kayo o mamatay. Maghirap o yumaman, wala na akong pakialam sa inyo. Tay, ikaw, anong sinabi mo? Anong bundok? Anong buhay at kamatayan, yaman at kahirapan? Chuyi, gising ka pa ba? Sa itsura mo ngayon, huwag mo na siyang guluhin. Si Yao Yao sumama sa akin, sasakay lang ng mamahaling kotse, titira sa mansyon, at ikaw manatili ka sa ilalim ng lipunan, maghintay na lang ng kamatayan. Mangyaring tumahimik ang lahat. Ang investment banquet ngayong gabi ay magsisimula na. Ngayon ating bigyan ng malakas na palakpakan ang responsable sa target na kumpanya, ang pangkalahatang tagapamahala ng overseas project, President Chuyi, magbigay ng talumpati. Matagal ko nang naririnig ang pangalan mo, President Chuyi. Ngayon lang nagkaroon ng pagkakataon na magkita tayo. President Chuyi, pakiusap umakyat sa entablado para magbigay ng talumpati. Hi! Si Chuyi ay si President Chuyi? Paano naging Presidente Chu si Chuyi? Nagbibiro ka ba? Chuyi, anong ginagawa mo? Hindi mo ba nakita ang host? Inaanyayahan akong magtalumpati. Chuyi, tumigil ka na, okay? Kahit hindi ako pumayag na magbalikan tayo, ngunit may hinanakit ka, hindi mo dapat gawin ito ngayon. Huwag kang manggulo. Alam mo ba kung gaano kahirap ang inilaan ni Yuxuan para sa araw na ito? Anong kinalaman ko doon? Chuyi, huwag mong palaging subukan ang pasensya ko. Chuyi! Ang hinahanap nila ay si Presidente Chu, hindi ikaw. Bukod sa apelyidong Chu, saan ka pa ba makaka-relate kay Presidente Chu? Umalis ka na. Host, bakit hindi mo papaalisin itong tao? Kung maaabala nito ang investment banquet ng chairman, walang tatayo para sa'yo rito. Ito? Huwag kang mag-alala. Kilala ko ang taong ito. Isa lang siyang basura sa lipunan. Imposibleng siya si Presidente Chu. Host, nagsama kami ni Chuyi sa loob ng 10 taon. Kung mayroon siyang kahit 1% ng kakayahan ni Presidente Chu, bakit siya pinalayas ko? Mga panauhin, si Presidente Chu ay kagagaling lang sa ibang bansa, hindi pa natin siya nakikita. Ngunit sa teorya, walang mangahas na magpanggap sa kanya sa ganitong okasyon. Ginoo, isa lang din akong utusan. Hindi ko kayang saktan ang sinuman sa inyo rito. Maari po ba kayong magbigay ng paraan upang mapatunayan ang inyong pagkatao? Patunayan ang pagkatao? Sa inyong lahat dito bukod sa akin, sino pa ang apelidong Chu? Sino pa ang magtatapang na tawagin ang sarili na Presidente Chu? Kahit walang tao dito na makapagpatunay na siya si punong tagapamahala Chuyi. Pero wala ring makapagpatunay na hindi siya iyon. Oo nga. Nag-aalala ka ng sobra, punong tagapamahala Liu. Si punong tagapamahala Chuyi ay dumalo sa piging paanong magbibihis ng ganito, napakababa ng antas nito. Tulad ninyong mga nagpapanggap na magaling may antas na ba kayo? Chuyi, hanggang kailan ka magpapanggap? Kapag bumalik si punong tagapamahala Chuyi, tingnan natin kung paano ka makakalabas. Tay, pakiusap umalis ka na. Ano bang pagkakakilanlan mo? Wala ka bang kamalayan? Kaya pala gusto ni nanay na makipaghiwalay sa iyo, talagang wala kang kahit katiting na pagkilala sa sarili. Chuyi, huwag kang magpakaalipin dito at magpahiya. Ang asawa mo, ang anak mo, oh. Ngayon ay dating asawa na yata, hindi ka nila pinaniniwalaan. Kung ako sa iyo, humanap ka na lang ng bato at magpakamatay ka. Sa inyong mga hangal, kahit isang salita pa pakiramdam ko ay sayang na oras. Tulad ninyong mga mapagkunwari at sunod-sunod sa uso anong kapal ng mukha ninyo para kumuha ng pamumuhunan ng pangkatlakas. Ikaw. Chuyi, gusto mo bang galitin lahat ng tao rito? Swe, kailan ka darating? Chuyi, kahit magmakaawa sa akin para magbalikan, kailangan mong kasama ang babaeng yan?
Kuya. Bababa na ako agad. Chairman May, nangyari kay punong tagapamahala Chuy. Ano ang nangyari? Ilan sa mga dumalo sa piging ang nagkaroon ng alitan kay punong tagapamahala Chuy at nagbanta pang paalisin siya. Ang laki ng tapang nila. Ang mga kumpanyang ng insulto kay punong tagapamahala Chuy, lahat ay itala, mamaya aayusin isa-isa. Opo. Tay, ano ba ang ginagawa mo? Kailangan lang ninyong maghintay. May darating na natural upang patunayan ang aking pagkakakilanlan. Sino ang makakapagpatunay? Yung babaeng si Sue? Chuy, anong ginawa sa iyo ng babaeng iyon na para kang inalipin? Limuyo. Baliw ka ba? Sue. Si Sue ay dating pangalan ni Director Su. Ang mga matatandang empleyado lang ng kumpanya ang nakakaalam. Ang Chuy na ito ay talaga bang kuya ni Director Su? Siya ba ang misteryosong Director Chu? Akala ko? Sa pamamagitan ng kasong diborsyo ay magpapaisip sa iyo ng mabuti. Hindi ko inaasahan. Na sa halip na umunlad ka, lalo ka pang lumala. Chuy, paano ako naging bulag nung una para pakasalan ng isang tulad mong mayabang bobo? Ikaw ang bobo sa simula pa lang, oo. Kung hindi, paano ako magpapatuloy sa iyong walang kwenta na magkagulo? Mabuti na lang mayroon akong yukswan ngayon. Kami ay magsisimula ng isang bagong pamilya. Aalagaan naming mabuti ang aming kumpanya. Ang aming global trade ay palalakihin at palalakasin. Tungkol sa iyo, mula ngayon, ayoko nang magkaroon ng anuman na relasyon. Nakalulungkot ang iyong magandang pangarap. Sa huli ay panaginip lamang. Ikaw? Mas mabuti pa rin iyon kaysa sa iyong walang kwentang kasama. Tigil, anong ginagawa ninyo? Gino, ayos lang po ba kayo? Chuy, narinig mo ba ang sinabi ni Yao Yao? Umalis ka na. Kayong dalawa, pakitandaan ang inyong mga sinasabi at ginagawa. Ito ay isang piging ng pangkatlakas. Kung sino ang aalis at sino ang mananatili, hindi kayo ang magpapasya. Host, siya ay isang manggugulo. Basura. Bakit mo pa siya ipinagtatanggol? Sa palagay ko, tumawag ka agad ng security at palayasin siya. Ang dapat umalis ay kayo. Chuy, sino ang gumawa sa'yo ng ganyan? Wala yan. Chuyi, ngayon sa harap ko pa, kasama ang bruhang ito, nagmamahala na kayo? Sabi mo wala kang iba? Xiaohe, sampalin mo. Anong ginagawa mo? Akala mo yata kapag may pera, pwedeng gawin ng lahat? Ito ay pangkat lakas. Sabi ko, Mr. Zhao, hindi mo pa ba nakikita si Chairperson Su? Bakit? Kakabalik ko lang galing sa ibang bansa. Bakit kakaiba kung hindi ko pa nakikita si CEO Su? Wala namang kakaiba, pero siya ang Chairperson Su. Hindi, imposible pa ito. Hindi ba siya ang kabit ni Chuy? Lumalabas na walang galang sa chairperson, dapat sampalin. Siya ang chairperson? Si Chuy... Si Chuy ba ay ang misteryosong CEO na si Chuy? Paano naman? Bakit nangyari ito? Tatay. Bakit? Dahil sa puso mo, siya ay palaging isang walang kwentang empleyado. Dahil walang naniniwala, taon na ang nakalipas, ang kilalang tao sa International Trade Association na isang sikat na personalidad para lang sa asawa at anak niya, sa isang salitang samahan mo ako, ay isinakripisyo ang magandang kinabukasan, nagtago at umuwi para maglaba at magluto. Chuy? Bakit hindi mo sinabi sa akin ng mas maaga? Sabihin ko sa'yo, maniniwala ka ba? Chuy! Bakit hindi mo sinabi sa akin ng mas maaga? Sinasabi ko sa iyo. Maniniwala ka ba? Iisipin mo lang na nagmamayabang ako. Naniniwala ako. Ano man ang sabihin mo ngayon, naniniwala na ako. Tama na, Limuyo. Hiwalay na tayo. Ang mga nakaraan, hayaan na lang. Tatay.
Kuya, paano mo gustong harapin ito? Medyo pagod na ako. Ikaw na ang bahala. Chairman, lahat ng kumpanyang walang galang kay Chairman Chu, nandito na ang listahan. Grupo Jiang, Grupo Liu, at Dacheng Trading, Huan Yu Hengtong. But, ang mga kumpanyang ito mula sa listahan ng pamumuhunan ngayon ay tanggalin at sa hinaharap, hindi na makikipagtulungan. Opo. President Su. Hindi namin sinasadya na masaktan si President Chu. Oo nga, President Su. Kung wala ang pamumuhunan ng pangkatlakas, lahat kami ay mababang karote. Kasalanan mo yan. Kung hindi dahil sa iyo, paano namin magagawang manggulo kay President Chu? Tapos na ang lahat. Para sa inyo, tungkol sa inyo, gumamit kayo ng mapanlinlang na paraan para pumasok sa party at nilait ninyo ang kuya. Pangkatlakas hindi kayo papayagan na manirahan sa Nancheng. Iutos mo. Lahat ng kumpanyang kasosyo ng pangkatlakas, bawalan ninyo Juan Q. Tong Mao. Mula ngayon, ayaw ko na silang makita. Opo. Chuy, ako'y nagkamali ng paghusga. Dahil sa pagkakaibigan natin at sa pag-aalaga ko kay Limuyo at Kenzie, tulungan mo ako, ang kumpanya ko, ang lahat sa akin. Limuyo, magsalita ka naman. Chui, si Yuxuan ay nasa ganitong kalagayan talagang hindi madali. Wala naman siyang matinding galit sa'yo. Ikaw, maaari mo bang alang-alang kay Kenzie at sa akin na mamuhunan sa kanya? Kami ay magpapasalamat sa iyo. Oo nga, tatay. Tulungan mo na si Tito Zhao. Pagkatapos mong hiwalayan si nanay, si Tito Zhao ay palaging nag-aalaga sa akin sa bahay. Limuyo, ano bang pagkakakilala ng gamit mo sa paghiling sa akin? Dating asawa, pamilya, Ako, ayaw ko na kayong makita. Umalis na kayo. Ayaw ko nang makita kayo. Umalis na kayo. Sige, umalis ka na. Yuxuan. Chui, magsisisi ka. Kenzie, tara na. Galit ako sa'yo. Kuya, okay ka lang ba? Mommy, gutom na ako. Gusto ko pa ng steak. Sige. Yuxuan, kung gusto mo pumunta muna tayo sa Michelin. Anong kain? Malapit nang mawala ang kumpanya, puro ka lang kain. Anong ginagawa mo? Pwede bang kainin yan? Yaw, ano bang nangyayari sa'yo nitong mga nakaraang araw? Ni hindi ka marunong magluto? Wala kang silbi. Mommy, ang sama ng ugali ni Tito Zhao. Ayaw ko na sa kanya. Gusto ko si Daddy. Halika, okay lang yan. Si Tito Zhao ay masama ang loob nitong mga nakaraang araw. Kenzie, kumain ka pa. Mali ba talaga ako? Ay, Ate Lee. Ako ito, Xiao Jiao ito. May oras ka ba kamakailan? Wala akong oras. Wag mo na akong tawagan. Ay, ako... Ay, Ate Wang.
Ay, ako ito, Yushwan. Ngayong gabi magkita-kita tayo. Mahigpit ang asawa ko kamakailan, hindi ako makalabas. Ay! Tito Joe, may isa akong problema na hindi ko alam. Pwede mo bang ipaliwanag sa akin? Kumusta? Ang subscriber na iyong tinatawagan ay pansamantalang hindi maabot, Tito Zhao. Ang kulit mo! Napaka-busy ko! Saan ako makakahanap ng oras para sa kalokohan mo? Nakakainis ka ba? Ang busy ko. Wala akong oras sa mga bagay-bagay mo. Tito Joe. Dati mong sinabi na aalagaan mo ako. Kenzie, wala talagang oras si Tito para sa'yo. Mag-isa ka munang mag-aral, okay? Pero te, kahit gaano siya kabisi dati, tinutulungan niya akong mag-aral. Tatay, may isa akong problema na hindi ko alam. Pwede mo ba akong turuan? Sige. Bumalik ka muna sa kwarto mo. Pupunta agad si tatay. Ang bait niya, di bumalik ka sa kanya. Tama. Ang mag-inang ito, sa puso ni Chuyi, napakahalaga. Kung sila ang lalapit kay Chuyi para humingi ng pabor, sa oras na yon, maliligtas na ang kumpanya ko. Kenzie, kanina mali si Tito. Humihingi ng tawad si Tito sa iyo. Patawarin mo si Tito, ha? Ang bait mo naman, isasama ka ni Tito kumain sa Michelin. Gusto mo? Totoo ba? Kumain ka pa. Salamat, Tito Zhao. Yao. May sasabihin ako sa iyo. Pwede mo bang isama si Kenzie hanapin si Chuyi para tulungan niya akong iligtas ang kumpanya? Yukwan, kami lang ba ni Kenzie ang may silbi sa iyo? Saka mo lang kami tinatrato ng mabuti. Kung kasama lang namin ni Kenzie, kapag kailangan mo kami doon ka lang magaling sa amin. Yao, anong iniisip mo? Itinuturing ko na kayo ni Kenzie bilang pamilya. Si Chuyi ang nag-agaw sa'yo sa akin 10 taon na ang nakalipas wala nang mas galit sa kanya kundi ako. Pero para kayo ni Kenzie ay magkaroon ng mas magandang buhay, wala na akong magagawa. Hindi naman ako pwedeng magnakaw o gumawa ng krimen. Pasensya na, Yushwan. Hindi dapat kita pinagdudahan. Walang anuman kasalanan ko dahil wala akong kakayahan kaya hindi ka sigurado sa akin. Pumayag ka na ba? Susubukan ko. Pangkat lakas. Kenzie, hahanapin natin si tatay mamaya. Magmakaawa ka rin kay Tito Zhao, sige? Nanay, ang galing na ni tatay. Bakit hindi tayo sumama sa kanya at kay Tito Joe pa rin tayo? Tama si Kenzie. Si Chuyi naman ay sunod-sunuran sa akin. Kahit dati ay hindi ako maganda sa kanya, pero at least nandyan si Kenzie. Kung magmamakaawa lang akong magpakasal muli, tiyak na hindi siya tatanggi. Ay, hindi ba ito ang dating asawa ni Presidente Chu? Anong ginagawa niya rito? Oo nga, narinig ko raw para sa kanyang dating pag-ibig ay isinakdal niya sa korte si Presidente Chu na nag-alaga sa kanya ng 10 taon. Binitawan niya ang tulad ni Presidente Chu na napakabuting lalaki para sumama sa bobong balikbayan na iyon. Ewan ko ba sa kanya? Magandang araw, naghahanap ako ng isang Chuyi. Pasensya po, wala pong Chuyi dito. Kamusta, hinahanap ko si Chuyi? Pasensya na, wala kaming Chuyi dito. Imposible yan. Nakita ko mismo na pumasok siya. Si Presidente Chuyi po ang hinahanap ninyo? Ano po ang pakay? Kung personal po, mangyaring makipag-appointment po kayo sa kanya ng pribado. Kung opisyal naman po, titingnan ko po para sa inyo. Pasensya na po, magsa-schedule po kayo sa March 3, 2033. Gusto niyo pa po bang magpa-appointment? Ikaw? Sinasadya mo ba? Opo,
kayo. Oy, Miss Lin, bakit may kapal ka pa ng muka para hanapin si Presidente Chuyi? Bakit? Ang iyong pinapangarap, hindi na ba trip mo? Miss Lin, alam mo ba kung ano ang walang hiya? Si Chuyi ang asawa ko. Pumunta ako para kausapin siya tungkol sa isang bagay. Bakit ninyo ako ginaganito? Talaga? Narinig lang naming may dating asawa si Presidente Chuyi, pero hindi namin narinig na may asawa si Presidente Chuyi. Anong usapan? Kailangan pang magdala ng pamilya? Hindi naman kayo pumunta para makipagbalikan sa Presidente Chuyi? Kung tungkol kay Presidente Chuyi, wala ba kayong napapansin na si Presidente Chuyi at ang Presidente Su natin, bagay na bagay sila? Oo nga, magkaklase sila sa iisang mentor. Talagang bagay na bagay. Siniship ko sila lagi. Kung magsasama sila, tiyak na magbibigay ako ng malaking angpaw. Oh, ako rin. Sana magkaanak sila ng dalawa sa isang taon. Mommy, Tumahimik kayong lahat. Kuya, gusto mong ilipat ang susunod na taon na negosyo sa Africa? Tama, bagamat mahirap ang Africa, maraming tao, malaki ang demand, mababa ang halaga ng paggawa. Kailangan lang natin. Chairman Ginoong Chuyi, dumating si Miss Limuyo sa kumpanya. Miss Limuyo? Limuyo? Oo, may kasama siyang bata. Sabi niya, hinahanap ka. Paalisin mo siya. Kuya, kahit hiwalay na kayo, pero alam ko sa puso mo may pag-aalala ka pa sa mag-ina na yon. Kung ganoon, bakit hindi mo samantalahin ang pagkakataong ito at makipag-usap kay Miss Limuyo? Ako at siya ay wala nang mapag-usapan. Pero ang bagay na ito hindi magandang itago sa puso. Bakit hindi ka bumaba at tingnan? Kung talagang alam nila ang pagkakamali, maaari akong magbigay ng pera para tulungan silang mag-ayos ng buhay. Para ito ay para sa'yo, kuya, upang maalis ang mga alalahanin. Tumahimik kayong lahat. Si Chuyi ang aking lalaki. Si Chuyi ay mamahalin lang ako. Mamahalin lang ang aking anak na babae. Paano, Miss Limuyo? Hindi na kaya? Si Ginoong Chuyi ang idolo ng pangkatlakas. Noong una, lagi mo siyang pinipigilan at pinapahiya. Naisip mo ba na darating ang araw na ito? Natatandaan ko noong nakaraang araw, sa bidding, sino ang nagmamaliit kay Ginoong Chuyi. Nako! Hindi naman ikaw, no? Ikaw! Miss Limuyo, hindi ka makikita ni Ginoong Chuyi. Mangyaring umalis na kayo. Hindi totoo iyan. Kilala ko si Chuyi. Nagtatampo lang siya sa akin. Tawagin mo siya pababa. Basta ako'y yumuko, siguradong papayag siyang magpakasal ulit. Ang kapal ng muka, walang hiya! Oo nga. Miss Limuyo, ang hirap ayusin ang sirang relasyon. Ang natapon na tubig ay mahirap ibalik. Bakit ka nagpapahirap? Mami, si Daddy ba talagang hindi na kami gusto? Hindi. Ang tatay mo ay naghihintay lang na bigyan natin siya ng paraan para makipag-ayos. Tara, sasamahan kita para hanapin siya. Pasensya na, hindi ka maaring pumasok. Umalis ka? Guard! Ma'am, pakiusap, umalis ka. Ikaw isang guard lang at maglalakas loob kang harangin ako? Kapag nakita ko si Chuyi, makakapagpakasal ulit kami agad. At ako ay magiging asawa ni Ginong Chuyi. Kayo dito? Bawat isa sa inyo ay dapat umalis dito? Limuyo, ang laking galit mo. Limuyo, ang sama ng ugali mo. Chuyi, baka sa wakas ay pinuntahan mo ako? Ano pa ba ang gusto mo? Mahal, makipagbati na tayo. Kahit nitong mga nakaraang araw, marami kang ginawa na ikinagalit ko. Naisip ko na ang lahat. Hindi na kita sinisisi. Simula ngayon, tayong pamilya ay babalik sa dati. Magsasama tayong mabuti. Okay? Tulad ng dati, Ang saya natin dati at kayong dalawa lang ang nag-iisip na masaya, Limuyo. Sa tingin mo ba ako si Chuyi ay dapat lang umikot sa inyo? Dapat lang maglingkod sa inyo? Dapat lang magtiis at maapi? Araw-araw nakatingin sa mukha nyo? Limuyo, pagod na ako. Tatay, hindi na galit si nanay. Umuwi ka na. Mahal, nagtatampo ka pa ba dahil nakatira si Yukshuan sa bahay natin? Totoo naman na magkaibigan lang kami. Wala kaming ginagawang masama.
Kung ayaw mo talaga, pag uwi mo, papalisin ko siya. Ayos na ba yon? Mahal talaga kita. Limuyo, ang huling pag-ibig ay mas mura kaysa damo. Hindi mo talaga alam kung bakit tayo umabot sa ganito. Hanggang ngayon akala mo nagtatampo lang ako. Ikaw? Nagtatampo ka lang naman? Dear, ako na nga ang unang humingi ng tawad. Ano pa bang gusto mo? Itong pagkakataong ito, hindi ko pa naibigay sa'yo dati. Limuyo, huwag mo na akong tawagin ng ganyan. Masyadong mabigat ang tawag na yan. Hindi ko kayang pasanin. Asawa, ano bang sinasabi mo? Limuyo. Maging respeto naman. Hiwalay na kayo. Ikaw. Dati gusto mong tawagin kitang asawa. Sabi mo, masarap sa pakiramdam. Kahit hiwalay na tayo. Pwede naman magpakasal ulit. Ngayon dinala ko si Kenzie para puntahan ka para makapagpakasal ulit tayo, Tay. Pakasal ka na kay nanay, kailangan ka namin. Kenzie, pumunta ka sa akin. Dahil kailangan mo lang ako. Oo, Tay, hindi na ako gaanong gusto si Tito Joe, mas gusto kita. Asawa, pumunta na tayo ngayon sa tanggapan ng sibil. Limuyo, pakiusap, iwan mo na ako. Hindi ako magpapakasal ulit sa'yo. Ngayon, hindi. Sa hinaharap. Hindi rin. Asawa, huwag kang magbiro. Mula nung naghiwalay tayo, single ka pa rin. Hindi ba para hintayin ako? Nandito na ako ngayon. Natupad na ang gusto mo, ano pa ba ang gusto mong gawin ko? Gusto ko kayo. Huwag na lumitaw sa harap ko. Chewie. Kuya Sekyu, palayasin ang babaeng ito. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Chewie. Gumawa na ako ng malaking konsesyon, huwag kang magsamantala. Noong galit ka, binigyan lang kita ng paraan at bumaba ka na. Ngayong nakasama mo ang pangkatlakas. May pera ka na lumakas na ang loob mo, di ba? Lalaki ka pa ba? Tatay, kami ni Mama ay pumunta na sa'yo. Paano mo nagawa ito? Sabi mo, mamahalin mo kami forever, sinungaling ka. Ang larawang ito ay ang ating anak na babae. Para may uwi ka na pinagtagpi-tagpi niya. Bagamat may nawawalang piraso, sapat na ito upang ipakita na gusto kanyang ibalik. Kung hindi mo man ako isaalang-alang. Si Kenzie naman, siya ay iyong anak na tunay. Hindi mo naman kayang siya'y lumaking walang ama, di ba? Limuyo, hindi ako yung kasangkapan. Gamitin mo kung gusto mo. Itapon kung ayaw mo na. Chewie, totoo nga na hindi mo ako minahal. Pag-ibig? Ang pagmamahal na ibinigay ni Kuya sa inyo hindi pa ba sapat? Kayo ang paulit-ulit na ginawa ang kanyang taos-pusong bilang biro. Kaya Limuyo. Ang pumapatay sa kamelyo ay hindi kailanman ang huling dayami, kundi ang paulit-ulit na pagkabigo. Sabi ko na nga ba, dapat ko na sanang naisip. Si Chewie ay ayaw umuwi dahil may babaeng mang-akit na katulad mo nagsusulsol sa kanya. Chairman Su, wala ka bang hiya? Inaakit mo ang asawa ng iba. Masaya ba yan? Gang Limuyo, alam mo ba ang iyong sarili kung ano ang sinasabi mo? Ano? Sabi ko mamatay ka. Sabi ko mamatay ka. Chewie, sinaktan mo ako. Ngayon para sa babaeng ito na walang hiya, sinaktan mo ako. Mahigit 10 taon tayong kasal, hindi mo ako sinaktan kahit kailan. Pinagsisisihan ko na hindi kita mas maaga sinaktan. Tatay, nababaliw ka na ba? Ikaw, tumahimik ka! Mula nang isilang ka, sunod-sunuran ako sa inyo. Ano man ang hilingin ninyo, ibibigay ko. Gusto ninyong samahan ko kayo? Sige. Iniwan ko ang aking karera, nagmadali akong umuwi para samahan kayo. Gusto ninyong magluto para sa inyo? Sige. Nanood ako ng mga video at nagbasa ng mga libro.
Nagrereklamo kayo na mababa ang kita habang nagtatrabaho ako, nag-sideline ako para kumita ng pera para sa inyo. Tanong ko sa'yo, lahat ng pagsisikap ko, ano ang kapalit? Maha, Tatay, Ay pagkasuklam. Pagkasuklam, paninisi, pang-alipusta ang wala lang. Kahit kaunti, pagmamalasakit at pag-unawa. Limuyo, Minahal kita dati. pero ikaw, kayo, ang sumira nito. Kuya, ikaw, Hindi mo ako pinapahalagahan. May nagpapahalaga. Nakahanap na ako ng taong nagpapahalaga sa akin. Kaya, huwag mo na akong guluhin. Chewie, hindi mo kailangang magdusa. Kung wala ka, magiging maayos din kami. Kenzie, uwi na tayo ni Mommy. kuya. Pasensya na. Kuya? Ano ba? Si President Chuyi ay hiwalay na sa asawa. Hindi naman maganda na mag-isa siya palagi. Oo nga, si President Su ay single din. Nakakapag-alala nga para sa kanila. Tama. Sa tingin ninyo, si Chairman at si President Chuyi, hindi ba bagay sila? Bagay na bagay. Tama. Ano ba? Tumigil kayo. Sama-sama. Talo. Ay, Kumusta? Pumayag ba si Chuyi? Alam ko na basta kayo ang magsabi. Tutulong siya sigurado. Imposible. Hindi ba si Chuyi laging nakikinig sa'yo? Hindi ka ba nagsalita ng maayos? Tara, isasama kita ulit. bitawan mo ako. Limuyo, ano ginagawa mo? Tito Yoshan ayaw ni tatay. Magpakasal ulit si nanay sa kanya. Kenzie, Ano? Hinanap mo si Chuyi para magpakasal ulit? Limuyo, hindi ko napansin. Isa kang sakim at taksil na puta. Tito Yoshan, hindi ganun ang nanay ko. Tumahimik ka, batang hamak! Yoshan, bakit ka sumisigaw? Para iligtas ang kumpanya mo, dinala ko si Kenzie para hanapin si Chuyi. Paano nila tayo hiniya? Alam mo ba? Nasa iyo yan, si Raulo. Sabi mo para sa kumpanya ko, pumunta ka sa pangkatlakas, nagbanggit ka ba ng tungkol dito? Hindi pa sigurado. Limuyo, wala kang hiya. Noong una, ginawa mo ang lahat para palayasin siya. Ngayong yumaman na siya, gusto mong makiusap para magpakasal ulit. Masyadong mabait si Chuyi. Kung ako, ipapahiya kita sa buong mundo. Ikaw nagago. Yoshan, sinaktan mo rin ako. Ikaw ang sinasaktan ko. Mama, natatakot ako. Kenzie, huwag kang matakot. Yoshan, ikaw ay isang hayop na walang utang na loob. Para sa'yo, tinalikuran ko ang masayang pamilya ko. Pinaalis ang asawa kong nagmamahal sa akin. Ibinigay ko sa'yo ang lahat ng pera. Ibinigay ko ang lahat para sa'yo. Ngayon, ginaganyan mo ako, Limuyo. Wala pa akong nakita na ganyan katanga. Ikaw na traidor at may dala pang batang pabigat at segunda mano. Anong mayroon ka na magugustuhan ko? Karapat-dapat ka ba? Kakabalik ko lang galing ibang bansa at humanap lang ng matutuluyan. Kaya, ang iyong mga pangako, ang iyong pagpapakita ng kabaitan, lahat ay peke? Tama ba? Pangako, bata ka ba? Kung sasabihin ko na gagawin kitang asawa ng pinakamayaman, maniniwala ka? Akala ko kasi may katulad ni Chuyi na mapagmahal na lalaki sa tabi mo, mahirap akong kumilos. Hindi ko inaasahan na sa puso mo ay hinahamak mo siya. Ang galing niyang lalaki. Pinilit mong unti-unti siyang pinaalis.
Chuy, ano kung magsuot si Yosha ng pajama mo, pwede bang huwag kang maging makitid? Chuy, umaga pa lang, pwede bang huwag kang maghanap ng gulo? Chuy, kung lalayo ka pa, hihiwalayan na kita. Ayan, ganyan dapat. Sige. Hihiwalayan na kita. Chuy, bakit ka nakatulala? Bigyan ka ng paraan, sumunod ka na. Naku, wala na akong masabi. Bakit ako nagpakasal sa isang tangang walang utak? Pinasabi mo akong humingi ng tawad sa kanya. Chuy, huwag mong subukan ang pasensya ko. Kayo, ganito na kayo at sinasabi mo sa akin ang pasensya. Asawa? Pasensya na. Yoshan, dahil sa'yo ibinalik mo ang asawa ko. Dahil sa'yo lahat, ibalik mo ang asawa ko. Bitawan mo ang nanay ko. Bitawan mo ang nanay ko. Ikaw ay masama. Bitawan mo ang nanay ko. Lumayo ka. Walang kwentang tao, magsabi ka pa ng isang salita, papatayin kita. Kenzie, hayop ka, bitawan mo ako. Limuyo, mula simula hanggang ngayon, ikaw ay piyesa lang sa laro ko. Ngayon, wala ka ng silbi. Sabihin na natin ng diretso, simula ngayon, wala akong pakialam sa buhay o kamatayan ninyong dalawa. At yung perang inutang mo sa akin, hindi ko na ibabalik. Pero kung gagalawin mo pa ako, huwag mo akong sisihin kung pahiyain ko kayo. Kenzie, okay ka lang? Wala kang tama? Ma, miss ko si tatay. Gusto ko si tatay. Kenzie, huwag kang umiyak. Excuse me, nandito ba si Jane K. Limuyo? Ako si Limuyo. Sino kayo? Jane K. Limuyo, magandang araw. Ang iyong loan na sinigurado ng bahay ay sobrang overdue na. Pakiusap, sa loob ng 3 araw, alisin ang lahat ng personal mong gamit. Kung hindi, kung mawala o masira, hindi kami mananagot. Mamahalin mo ba ako habang buhay? Oo naman. Kuya! Putang ina, gusto mo pang tumakas? Kuya, pakinggan mo ako. Mahal ko? Kuya, tinuturuan ko si Ate Wang ng ibang wika. Wala kaming ginawa, huwag kang mag-assume. Nag-aaral ng ibang wika? Nag-aaral ng wika pero sa kama? Putang ina. Bata, alam mo ba si kuya mo kapag tumutulong siya sa pag-aayos ng utang ng iba, anong mga paraan ang ginagamit niya? Nilalangaw mo ang babae ni kuya mo? Putang ina, gusto mo na bang mamatay? Ikaw ang kuya mo na sikat sa marahas na pangongolekta ng utang. Sikat sa pangongolekta. Kuya, mali ako. Patawarin mo ako ngayon. Putang ina, ang dami mong sinasabi. Suntukin nyo. Kuya mo, nahimatay na itong bata. Dalhin siya sa istasyon ng pulis. Ireklamo siya ng rape. Gagawin ko siyang manatili sa loob ng kulungan sa natitirang buhay niya. Oo, siya ang nang-rape sa akin. Baliw, pag uwi ko, haharapin kita. Pagkalipas ng 3 araw, Mommy? Titira ba tayo sa sira-sirang lugar na ito? Gusto kong umuwi sa sarili nating bahay. Kenzie, mula ngayon dito na ang ating tahanan. Ano? Kung dati ay naging mas mabait tayo kay tatay, hindi siya aalis ng malungkot. Kung dati ay hindi tayo naging makasarili at hindi natin siya pinalayas, hindi tayo mapupunta rito. Mommy, punta tayo kay tatay, okay? Mommy. Sige. para sa mga karapat-dapat mahalin, ibigay ang buong buhay.
Mommy. Ano? Wala si tatay ay may bagong buhay na. Kaya huwag na nating hanapin siya. Mula ngayon, tayo na lang ang magsasarili mabuhay sa sarili nating kakayahan.